nagbibigay ng kahabagan, walang iba kundi si Kristo ang ating Panginoon. Tayo po ay kinahabagan niya, kung kaya nga ho, tayo narito ngayong hapon para kayo makarinig ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos po ay hindi nahabag sa atin, wala po tayong istorya na ating binabasa. Alaman po nito ay istorya na kumbaga ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagandahan loob, punong-puno ng pagiging mahabagin ng Diyos sa atin. Tandaan natin, sino ba yung unang nahabag? Ang Panginoon. Paano mo nasabi na nahabag sa iyo ang Diyos? Nahabag sa atin ang Diyos dahil noong tayo po'y makasalanan pa, noong hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, tayo po'y walang pag-asa. Maaring buhay, pero hindi natin alam. Pero hindi natin alam ang ating patutunguhan. Kapatid at iniibig ko sa Panginoon, si Kristo po mula sa langit ay bumaba. Nag-anyong tao para ikaw at ako ay kahabagan niya. Bakit tayo kinahabagan? Yung kaligtasan, nakuha ho natin yun. Kung wala pong Kristo na nahabag sa atin, mga kapatid, tayo pong lahat saan pupunta? Sa impyerno. Dahil ang hangganan po ng mga taong hindi nakakilala, mga taong hindi naunawaan kung anong salita ng Diyos, ang nangyayari po, sila po'y doon na pupunta sa dagat-dagatang apoy. Ano po yung dagat-dagatang apoy? Ito po yung sinasabi na impyerno na nakalaan sa lahat ng hindi nakakilala. Ano po? Pero dahil tayo ay nakakilala, mga kapatid, dahil tayo ay nakakilala, dahil naunawaan natin yung salita ng Diyos, tayo ngayon ay may pag-asa. Tayo ngayon ay may buhay na walang hanggan na mula sa Panginoong Hesukristo. So, pinagpapala at kinahabagan. Sino ang pinagpala? Sino ang nagpala? Ang Panginoon. Sino ang kinahabagan? Tayo. Di ba? Kung walang Diyos na nahabag sa atin, kapatid, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Hindi ho dyan sa kangkungan yan, ha? Doon po sa impyerno. Ano po? So, sabi po sa Lucas 6, versikulo 36, Lucas 6, versikulo 36. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Sino ho ba ang tinuturing na ama? Ang Panginoong Hesukristo po. So yung ibinigay sa atin, yung ginawa niya sa atin, dapat yun po ang ating ginagawa. Sino ho ba ang dapat kahabagan? Sino ho ba ang dapat tulungan? Ang dapat tulungan, yung nagdadalamhati, nangangailangan, pinansyal, o tulungan sa trabaho. Lahat po, ang tawag ho dun ay kinahabagan. Nahabag tayo. Kapag may nalaman tayo na mayroong may karamdaman, dumadalaw tayo. Kapag nalaman natin na mayroong kailangang bayanihan, ginagawa natin ito. Di po ba? At yan po ay isang halintulad na nakuha ho natin sa Panginoong Hesus. Di ba yung bulag, kanyang pinagaling? Marami po na kanya pong ginawa para sa bawat isa sa atin. At yun po ay isang galing mula po sa Panginoong Hesukristo. Ano pa? Sabi pa rin po sa Hebreo 4, versikulo 16. Hebreo 4, versikulo 16. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sino ho bang nangangailangan tayo?
Ang Diyos po wala na po yung kailangan. Siya nga po walang kailangan, pero yung kailangan natin, siya po yung nagbibigay. Di ba napakasarap noon? Kung wala ka, bibigyan ka. Kung mayroon ka, dadagdagan pa. Kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapatid at iniibig ko sa Panginoon, tunay na wala ng iba pa na maaring mangyari sa ating buhay kapag tayo po'y nasa Panginoon. Maaring may problema, maaring may sakit, maaring kulang tayo sa pinansyal. Pero sino ang nagbibigay? Si Kristo pong ating Panginoon. Ano po? Ano pa po yun? Sabi po sa Exodo, Exodo 34, versikulo 6 at 7. Tingnan, pakinggan ho nito, maigi, mahalaga ho ito. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako ay mananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking mga pangako maging sa libo-libo at sa patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kapatid, ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, ano ho ba yung dapat tinanggal sa atin ng Panginoon? Tinanggal po sa atin ng Panginoon ang lahat po ng mga idolatry. Ano po bang idolatry? Yun pong mga mali na paniniwala. Tinanggal po ito ng Panginoong Hesus. Mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa salapi, ang tawag po doon idolatry. Yung sa galit, sa hinanakit, sa lahat. Panlalamang, idolatry po yun. Kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, ipinaalam niya na wala nang iba pa tayong aasahan, kundi si Kristong ating Panginoon. Tandaan natin, please. Tandaan natin na tayo ay maging mapagpakumbaba, maging mahabagin. Pwede ba mga kabataan, tahimik lang kayo? Tayo narito sa sagradong lugar. Nandito ang Panginoon. Kung ano yung ginagawa natin, kita niya. Naintindihan natin? Ang bawat salita na ating naririnig, papakinggan para maisabuhay ninyo. Ano? Sino ba ang itinutuwid? Ang mali. Hindi tama yung inyong ginagawa. Makinig lang kayo para kayo ay matuto. Ano? Okay. Sabi pa rin ho sa awit, 103. Versikulo 8 at 12. Sa 8 muna tayo. Tatlo, 8 at 12. 8. Si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Pag sinabi hong wagas, wala ho siyang hinihintay na kapalit. Di ho ba ang tao? Tayo. Minamahal ang isang tao dahil sa isip niya maganda, sa isip niya mayaman, sa isip niya ay mapapakinabangan. Sa akala mo ba, kapatid, tayo ba'y kapaki-pakinabang sa Panginoon? Hindi tayo kapaki-pakinabang. Bakit? Kaya siya'y napako sa krus dahil sa ating kasalanan. So, sa kabila ng tayo makasalanan, kinahabagan. Niligtas tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid,
Sana naiintindihan natin ang nais ipaabot ng Panginoon sa atin. Pagdating ng 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Ang layo po natin sa Panginoon, isang panalangin lang, kapatid. Pag sinabi mo, ito ang lupa, ang langit ay doon, hindi mo kayang abutin. Pero si Kristo, kapatid, hindi niya tiningnan kung gaano kalayo ka. Ang ginawa niya, siya ang lumapit sa iyo para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. So, ito ay napakagandang pribilehyo. Walang sino mang pwedeng gumawa nito, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Naintindihan natin yung aral natin. Ang aral natin ay pinagpala at kinahabagan. At tandaan natin, pinagpala. Bakit ka pinagpala? Sino ang nagpala? Si Kristo. Sino ang kinahabagan? Ikaw. Ano po? Ano pa po yung isa? Sabi po sa Santiago, 2, versikulo 13. Santiago 2, versikulo 13. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa. Yan, ha? Kapag tayo po ay walang awa sa kapwa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Yung pagiging maawain mo, pagtulong mo, ang hatol na igagawad sa iyo ay magandang hatol. Sino ang hahatol? Ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Bakit ba ang isang nagkasala ay hinahatulan? Dahil may kasalanan, sino ang naghahatol? Di ba yung abogado? Sino ang hahatol sa ating kasalanan? Si Kristo pong ating Panginoon. At anong hatol sa atin? Buhay na walang hanggan. Naintindihan ho natin ito? Naunawaan? Sabi pa rin ho dun sa panaghoy. 3, versikulo 22, 23 at 24. Tatlo, versikulo 22. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Kapatid, ito po kung gusto ninyo, pwede nyo masaulo sa pamagitan ng awit. Pag kinanta mo ito, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Tapat ka't dakila. Tatandaan mo na bawat umaga may pagpapala ang Panginoon. Ginising ka niya, binigyan ka niya ng lakas, binigyan ka ng lakas para makapagtrabaho. Kung wala ka niyan, hindi mo magagawa, pero dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya sa iyo ang iyong kailangan. At yun po yung magandang balita ngayong hapon, na tayo ay pinagpala at tayo ay kinahabagan. Sino ang nahabag? Si Kristo. Sino ang nagpala? Si Kristo, kapatid, ha? Ikaw ay pinadalhan ng mga biyaya para makatulong ka sa mga nangangailangan. Hindi ho pwede yung sabihin mong wala ako. Kahit yung pinakasimple, pwede kang magkaroon. Tatandaan mo yan. Kaya sa biyaya ng Diyos at habag, magagawa natin ang lahat na pwede natin gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Dumako pa tayo sa pagbibigay, kapatid.
Check, check, sound check. Check, 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 check. Check, sound check. Bass check. Check, sound check. Check, sound check. Bass check, sound check, check. Check, sound check. Check, sound check. Check. Low. 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 Check, check. Low. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, lahat na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may